Ngayon araw nga mga boss, tuturo ko naman sa inyo kung paano magpatigas ng sorbetes. Pagkatapos ko nga sa ibabad sa yelo na may asin, sisiksik ko na sa bawat gilid ng cart para mas lalong lumamig. Kasi itong yelo na may asin, mabisa talaga to. Talaga mabilis tumigas yung sorbetes. Okay na, natapos na nga ako. Isiksik ng yelo sa bawat gilid. Kaya oras na para balukayin yung sorbetes. Okay na, nalis ko na nga yung takip. At magsisimula na nga ako magbalukay. Ganito nga lang pala yung unang gagawin. Yung bawat gilid ng sorbetes, ayun muna yung unang babalukayin. Kasi yung gilid ng sorbetes na to ay matigas na. Kapag nabalukay mo na nga yung bawat gilid, ang sunod namang gagawin, paghaluin yung matigas sa malambot na sorbetes para mas lalong tumigas yung sorbetes. Ganito nga lang yung gagawin mga boss. Iikot-ikot mo lang yung balukay para maghalo yung matigas sa malambot. Kapag nahalo na nga yung malambot sa matigas, ang sunod namang gagawin, igigilid ulit yung sorbetes para tumigas ulit. Kasi yung lamig nito nasa gilid. Okay na, nahalo ko na nga yung keso. Eto naman chocolate yung babalukayin ko. Katulad nga lang sa keso. Kung ano yung ginawa ko, ganun din gagawin ko dito sa chocolate. Paghaluin ko lang yung matigas sa malambot. Pag okay na nga nahalo na nga yung matigas sa malambot, igigilid ko ulit yung sorbetes para panibagong tigas ulit. Okay na, natapos ko na nga yung chocolate. At dahil nga nabalukay ko na yung dalawang flavor, tinakpan ko muna para hindi marumihan. At ang uli kong lalagay, yung malalaking asin nga. Kasi etong asin na to, nakakatulong to para patigasin yung sorbetes. At eto nga yung asin nga, ginigilid ko lang sa cart ko para mas lumamig pa. At makalipas nga lang ng isang oras, pwede na nga itinda to.